kayo lahat para sa ating energizer. Alam niyo ba yung kantang Bahay Kubo? Alam niyo ba yung kantang Paa, Ulo, Balikat? Yun na lang ang ating gagawin. Okay? 1, 2, 3, go! Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Okay, ulitin natin yun sa isang mabilis na version. 1, 2, 3, go! Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Okay, magaling! Pwede na kayong umupo. Meron ba sa inyo ang lumibang sa klase ngayong araw? Wala. Magaling dahil kompleto kayong lahat. Bago tayo masimula sa ating aralin, alam niyo ba kung anong hayop ang karaniwan na nagtatrabaho sa bukid? Yes, Julia? Magaling! Bigyan natin siya ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At may nararamdaman din ba ito katulad nating mga tao? Yes, Jacob? Bakit? Bakit? Paano mo nasabi na may nararamdaman din ito katulad nating mga tao? May damdamin din sila. Magaling! Bigyan natin siya ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At sino sa inyo dito nakakita na ng kalesa? Okay. Alam niyo ba kung anong hayop ang nagpapatakbo nito? Oo. Ano yon? Kabayo. Magaling! 5 palakpak para sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5. At ngayon naman ay meron akong kwentong babasahin. Ang pinamagatang Ang Kalabaw at ang Kabayo. Okay. Ngayon ay akin nang babasahin ng kwentong Ang Kalabaw at si Kabayo. Mataas na sikat ng araw, ibig magpahinga ni Kalabaw, masyado siya napagod sa pagtatrabaho sa bukid. Gutom na gutom siya, uhaw na uhaw. Ngunit nakalimutan niyang makainit at painumin ng kanyang tagapag-alaga. Mukhang may sakit ka, kaibigang Kalabaw, ang sabi ni Kabayo. Wala, kaibigang Kabayo, ang sagot ni Kalabaw. Lubha lang akong napagod, madaling araw pa kasi nag-aaral pa ako ng bukid at ngayon lamang ako natapos. Pagkatapos, iniwan ako rito ng aking tagapag-alaga. Hindi man lang niya ako pinakain o pinainom kaya. Ano? Nagawa na iyon sa iyo? Ang sagot ng Kabayo. Oo, kaibigang Kabayo, kaya nga nalungkot ako. Ang malungkot na tubo ni Kalabaw. Pareho pala tayo, Kabayo. Ang nasambit ni Kalabaw. Huwag mong sabihin hindi ka rin pinakain at pinainom mala ng tagapag-alaga mo. Ang mabilis na sabi ni Kalabaw. Gagno na nga, kaibigang Kalabaw. Pareho tayo ng kapalaran, ang sagot ni Kabayo. Paano nangyari yon? Ang tanong ni Kalabaw. Kahapon ay sinama ako muli ng aking amo sa bayan. Pinagamit ako sa mga taong sumasakay sa kalesa. Alam mo ba ang pagkakasakit-sakit na katawan ko kahapon? Dahil ito sa dami ng bigat na kanyang inilagay sa kalesa. Halos sumayad na sa lupa ang aking mahabang dila sa matinding hirap na dinanas ko. Lubog na ang araw na umuwi kami ng aking amo. Ngunit tulad mo, hindi rin ako pinakain o pinainom lang. Narinig ko pa nga, sabi ng amo ko, wala akong silbi. Kaya sa umaga na lang niya ako pakakainin. Ang hinaing ni Kabayo. Kaya heto, ngayon pa lang ako kumakain. Alam mo, kaibigan Kabayo, narinig ko mula sa aking tagapag-alaga na ipapalit na raw sa akin ang bagong traktora na binabalak niyang bilhin. Pag nakabili na ng traktora ang amo ko, paano na ako? Baka lalo niya akong tutumin o baka naman kaya hindi na niya ako pakainin. Ang buntong hininga ni Kalabaw. Ako rin, kaibigan Kalabaw. Narinig ko sinabi na amo ko na ibibili na siya ng pampasaherong jeep. Baka iyon na ang kanyang gagamitin papunta sa bayan, ang hingutok ni Kabayo. Maya't maya ay natanaw ni Kalabaw ang dalawang lalaki papalapit sa kanilang pinatatayuan. Dumarating na ang amo natin, ang sabi ni Kalabaw kay Kabayo, at wala rin dalang pagkain para sa akin ang amo ko. Ano kaya ang kanilang sadya? Napakaagal pa para kasi pumunta sa bayan, ang nasabi ni Kabayo. Totoo iyon, paring Toro, ang bungad ng amo ni Kalabaw. Darating ang bago kong traktora kaya magiging magaan na ang pagtatrabaho ko sa bukid.
Paano na ang kalabaw mo? Ang tanong ng amo ni Kabayo. Matanda na ito kaya pagpapahingahin ko na ito. Ang gagawin kong bantay ng aking kubo sa gitna ng bukid. Ang sagot ng amo ni Kalabaw. Ako naman ay nakabili na ng papasaherong jeep. Iyon ang gagamitin kong panghakot ng malalaking kahon, balde at drum. Ang sabi ng amo ni Kabayo. At ano naman ang binabalak mong gawin sa kabayo mo? Ang tanong ng amo ni Kalabaw. Gagamitin na lang ito ng mga anak ko sa pamamasyal. Ang mabilis na tugon ng amo ni Kabayo. Nagkatinginan si Kanang Kalabaw at Kabayo at sila'y lihim na napangiti. At doon nagtatapos ang kwento ni Kalabaw at ni Kabayo. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Opo. Magaling. Nagustuhan niyo ba ang mga kwento mga bata? Yes, teacher. Anong aral ang inyong natutunan? Mahalin ang lahat. Ano yon? Pakilakasan ng iyong boses? Maging mabait sa mga hayop. Tama. Ano pa? Mahalin ang mga hayop. Okay, magaling. Lahat ng inyong sagot ay tama. Bigyan ng palakpak ang bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5. At ngayon naman ay mayroon kayong gagawin. Ipapakita ko sa inyong mga larawan mula sa kwentong aking binasa, si Kalabaw at si Kabayo. At inyo ito ang pagsusunod-sunurin gamit ang mga numero na ito, ang bilang 1, bilang 2 at bilang 3. Okay. Sino pakibasa ng panuto? Lahat kayo basahin ito. Ano? Pakibasa ng panuto. Ilagaan bilang 3 o 3 hanggang 1 hanggang 3. Ilagay Ay, ang bilang ito. 1, 2, 3. O, 1 hanggang 1 hanggang 3. 3. Common sense. Pakibasa mga bata. Paano sa ilagay Gay ang bilang 1 hanggang 3 sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Okay. Ang inyong sasagutan ay ilalagay nyo ang tatlong numerong ito, ang 1, 2, at 3. Kung alin sa tingin ninyo ang unang nangyari sa kwentong aking binasa. Una ba ay magkasama sila? O una ba yung isang araw sa bukid? O una ba yung napangiti si Kalabaw? Sino gustong sumagot? Okay. Pakibasa ang panuto. Ano to? Ilagay bilang 1 hanggang 3 sa pagsusunod ng mga pangyayari. Okay. So, inyo ilalagay ang tatlong numerong ito. Kung alin sa tingin ninyo ang unang nangyari. Una ba silang nagkasama? O una ba yung isang araw sa tag-init? O yung panghuli ba ang napangiti si Kalabaw? Sino ang unang gustong tumutok? Julia, pumunta ka dito sa harapan. Saan mo ilalagay ang unang numerong ito? Okay, Jacob, pumunta ka dito sa harap at ilagay mo kung saan nararapat ilagay ang ikalawang numero. At third, para sa huling numero, pakilagay ito sa pisara. Okay, magaling. Lahat ng sagot ay tama. Dahil isang araw sa bukid ay nagkasama si Kalabaw at si Kabayo na sa huli ay naging rason ng pagiging ni Kalabaw. Bigyan ng palakpak ang lahat. 1, 2, 3, 4, 5. Pakibasa ng panuto. Lahat kayo pakibasa. Ano to? Lagyan ng bilang ng 1 hanggang 4 ng iyong ginagawang pag-isip. Okay. So, sino ang gustong sumagot dito? Tandaan nyo na sa itong sagutan ay wala maling sagot. Okay, third. Anong ginagawa mo
mo sa umaga at tapos mo gising? Okay. So, si third ay pagkagising niya sa umaga, siya ay agad na nag-aayos ng kanyang higaan. Totoo sa ito? Okay, Julia. Ikaw naman, anong ginagawa mo pagkagising mo sa umaga? Okay. Pumunta ka dito sa pizarra. Ikaw ba ay naliligo? Nag-aayos agad? O kumakain muna? Kumakain muna si Julia. Okay, very good. Ikaw naman, Jacob. Okay, so si Jacob Raul, pagkagising niya sa umaga, siya ay agad naliligo at saka nagbibihis. So magaling dahil ang iba sa atin ay agad na kumakain, katulad ni Julia, nag-aayos na higaan, katulad ni Third, at agad na naliligo, katulad ni Jacob. Bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman mga bata, anong inyong ginagawa pagkagising nyo sa umaga? Kayo ba ay agad na naliligo o nag-aayos muna kayo ng inyong higaan? Ikaw Third, anong iyong inuuna? Naliligo. Okay. Ikaw naman, Jacob. Ano yung inuuna? Mag-aayos. Nag-aayos ng ano? Higaan. Okay. Ikaw naman, Julia. Ano yung ginagawa pagkagising mo sa umaga? Magaling. At alam niyo ba na bawat isa sa atin ay mayroong iba't ibang ginagawa o inuuna tuwing umaga. So, ngayon, meron akong pasasagutan sa inyo. At tandaan ninyo na sa sagutang ito ay walang maling sagot. So, balikan natin ang kwentong ibinasa ko sa inyo kanina. Paano ninyo maipapakita na ang hayop ay mahalaga? Jacob. Kapag lagaan ito. Very good. Julia. Okay, kapag pinapakain natin ito, magaling. Dahil dyan, bigyan natin ng 5 palakpak si Julia at si Jacob. 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon naman, ang ating aaralin kung paano isaayos ang pagkakasunod-sunod ng kwento. Katulad ng kanina, nung ipinasunod-sunod natin ng kwento ni Kalabaw at ni Kabayo. So, para sa inyo, paano nyo mapapagsunod-sunod na ang kwento ng mas mabisa o mas mabilis? Okay, Third? Dapat tayo ay nanilay na mabuti sa nagawa sa at maaari ay masulat sa ating mga kwaderno upang maging pamilya sa lakbay ng kwento. Okay, magaling! Bigyan natin si Third na 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman ay mayroon ako ritong talata at pakibasa ng panuto at ng buong talata. Third, pakitayo at basahin mo na mabuti. Ano to? Basahin na mabuti ang talata. Piliin ang titik ng wastong sunod. Si May nagising tuwing alas 4 ng madaling araw. Araw-araw mag-ay. Ano dito? Madaling araw, di ba? Araw. Madaling araw upang maluto ng kanyang paninda. Bago siya mag-umpisa, magluluto ay naayos muna niya ang kanyang higaan. Dahil ito, naliligo. Nagtitinda ng kape at saka siya ay magluluto ng kanyang mga paninda. Tinutulungan siya ng kanyang kapatid sa pagkakapaw nito at sila ay karaniwang nang umuwi na tuwing sa tanghalian upang magpahinga at gumawa ng ibang gawaing bahay. Okay, very good. So ngayon ay meron kayong sasagutan sa inyong buong papel. Pakikuha ng buong papel. At sagutan ninyo ito sa loob ng 10 minuto. No cheating. Ano ikaw? No shouting. Okay, dear.
Okay. Meron kayo. Okay, sino pa sa inyo ang nagsasagot? Wala na. Tapos na ba ang lahat? Yeah. Okay, so, sino gustong sumagot sa unang number? 30. Anong oras si Venus sa tayo ay nagigising? A, tanghali. B, hapon. C, madaling araw. C, madaling araw. Okay, dahil sa kwento o sa talatang ating binasa, si May ay madaling araw kung gumising. Number 2, Jacob. Ano ang kaniyang kinaayos bago siya magluto? A. Higaan. Okay, letter A. Bago siya magluto, siya muna ay nag-aayos na kanyang higaan. Number 3, third. Ano ang kanya ginagawa bago magtimpla ng kape? A. Ligo. B. Naglalakot. C. Nagluluto. A. Naliligo. Okay, bago siya magtimpla ng kape, siya muna ay naliligo. Number 4, Jacob. Sino ang tumutulong sa kaniyang maglako? Letter. Letter C. Kapatid. Okay, ang tumutulong sa kanya sa paglalako ay ang kanyang kapatid. Huling number 5, third, pakibasa. Tuloy kailan daw umuwi? A. Gabi. B. Umaga. C. Tanghali. C. Okay. C, tuwing tanghali sila umuwi ng kanyang kapatid upang gumawa ng ibang gawaing bahay. Sino sa inyo nakakuha ng perfect score? Ako. Big. Okay, si Julia at si Sir di nakakuha ng perfect score. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw naman, Jacob, ilan yung iyong puntos? Si Jacob ay nakakuha ng 4 na puntos. Bigyan natin siya ng 4 na palakpak. 1, 2, 3, 4. Bobo. Boys at girls. Okay. So, dyan, nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. At para sa inyong takdang gawain o takdang aralin, basahin ninyo ang kwentong si Pagong at si Tipaklong at pagsunod-sunurin ang pangyayari sa loob ng 5 pangungusap sa isang buong papel. Okay. So, dyan tayo nagtatapos. Makipasa ng inyong takdang aralin bukas ng umaga. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat po at paalam na teacher.